Hello everyone! Maraming salamat sa muling pagbisita, Panlasang Bicolano. So tara magluluto tayo. Gulay ang ating lulutuin sa ngayon at ito ang ating gagamiting pangsahog. Dalawang slice ng liempo yan guys at hiniwa ko siya ng ganyang kaliliit. At eto, tinostado natin. Nilagyan lang natin ng konting asin at paminta, no? So dahil ito na, tostado na yung ating pork liempo, hinango ko na. So ayan, tabi muna natin. At dito, may kaunting taba ng pork liempo. Pagsasama-samahin natin yung mga sahog na ating lulutuin. So ayan, unahin natin yung sibuyas, kapirasong or katamtamang laki ng sibuyas to guys, isang piraso. Okay, so bawang, 3 butil, hiniwa ko rin na ganyan kalalaki. Then kaunti lang na luya. So ayan, maglagay tayo ng luya dahil gagamit tayo ng bagoong isda. Okay, so mahalaga may luya at mabango yan sa gulay guys. At 3 pirasong kamatis. So siya nga pala guys, ang ibang nagluluto nito, hinihiwa yung kamatis. Pero gusto ko ganito. Kakamayin ko na para makuha ko yung katas ng kamatis talaga, no? Kumbaga parang malamog na. Yan. So ayan, ang bilis, no? So, okay guys, pinas forward ko lang kasi 3 pirasong kamatis yan. So ayan, tapos na. Ito yung ating mga gulay na kailanganin or gagamitin. Ang palayang maliliit, sigarilyas, sitaw, ayan, talong, mga nakaredy na kasi, no? Then, okra. So, okra hindi ko na pinutol. Okay, guys. So, gagamit din tayo ng sili. Sinaman ko na rin to guys ng siling pangsigang para dagdag aroma sa ating mga gulay, no? So, ayan, kung may nakikita kayo, may gulay na sili, no? So, okay na yan. Then, bagoong isda, kaunti lang. Katamtamang dami lang ng bagong isda para hindi umalat ang ating lulutuin. Haluan natin ng tubig. So, isang basong maliit yan, guys. O, ubusin ko siya dyan. Bilang sabaw na rin yung ng ating gulay. Ayan. So, ayan. Inubos ko na yung isang basong tubig. Then, ipatong natin dito yung pinatustado natin na pork liempo. Okay. So, timplahan na rin natin ng pampalasa. Okay. MSG or bechin. So, kaunti lang yan, guys. Akala mo ka lang madami. Sa camera, akala mo pagkarami-raming bechin ang ibinubuhos ko, no? Okay, takpan na natin at sindihan na natin ang apoy. Ayan, so lulutuin natin to sa malakas na apoy na. Ayan, so once na kumukulo na yung apoy nyo, so hinaan nyo na lang. Kumukulo na yung sabaw, saka nyo ilagay sa katamtaman yung apoy. Siyempre para maganda yung pagkakaluto ng ating pinakbet. Pinakbet or pakbet. Pakbet sa Ilocano. So ayan, pinakbet ang ating niluluto at one pot cooking to guys, no? Pero inihalo ko, yung iba kasi hindi na nila hinahalo yan. Basta sinalang at tinakpan na, hindi na nila inahalo. So ayan, walang pakialamanan. Trip kong maghalo ng aking niluluto no? Okay. So napakabilis ng lutuin ito guys, no? Yan, ang bango sa totoo lang. Mabango ang ating niluluto pagka ganito ang lutong ulam dahil may luya at yung ampalaya na green. Pag nagsanib persan, ako mabango. Mabango at nakakatakam na pagka mga itong luto. So, ayan. Lutuin pa natin another 2 minutes. Yan. So, gusto ko lang siyang ihalo para pantay yung pagkakaluto, no? So, eto na. Ayan. Nihalo ko talaga. Makulit talaga ako, no? Okay. Wala namang masama ihalo, guys. Kahit one pot cooking yan. Diba? Sa gusto kong ihalo, Okay. Kaunti lang kasi yung tubig na nilagay ko. Para naman pa tayong pagkakaluto, ano? So, ayan. Luto na yung ating masarap na ulam. Pinakbet. Okay, kung bago ka lang sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, please do subscribe, click the bell para naman ma-notify ka sa mga susunod nating cooking video. So ito nga pala guys, niluluto natin ay pinakbet. Karamihan luto ng mga Ilocano to no? Ang tawag nila ay pakbet. Okay. Ang kulit ko na. Okay, pakbet. Masarap to, sa totoo lang. Lalong-lalo na sa mga mahihilig sa gulay. Ayan. So, ito na guys, luto na yung ating masarap na ulam. So, ayan, tara na, kainan na. Okay. So, ayan, okay na to. Then, pwede na natin patayin ang apoy. Ayan.
Yan, wala na sarsa, 'di ba? O kaya okay na 'yan. So maraming salamat sa muling pagbisita. Panlasang Bicolano hanggang sa muli. Kainan na. Bye.